Mga kababayan, ang pakwilang patimpalak na ito ay mukhang tugmang-tugma dito po sa bansa natin at sa Pangulo. Kayo, ano mga kababayan ang masasabi ninyo? Tama ba ang sinabi at sinagot ditong mula sa bansang mahal ang bigas, Presidente Mandurugas, Pilipinas! Anyway mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon, iyari itong si Matibag, makukulong ng 2 taon mga kababayan. Naku po, panoorin po ninyo ang buong bidyong ito. Plus itong si Garen, naku, di ba naalala nyo si Garen? Sabi niya Garen, fake news daw yung mga naglalabasan ng mga baha mga kababayan. Ay naku Garen, kailangan mo mapanood itong video na ito. Sa bayan mo, nagkakagulo, iyari si Garen dito mga kababayan. Mayroon pong natuklasan dito. Kung ano po yan, tutukan po ninyo ang buong detalye ng video ito para malaman po natin hanggang dulo. Bueno mga kababayan, hindi ko na po kayo bibitinin. Diretso na po kagad tayo sa ating mga pag-uusapan at ating mga balita. Sa Davao ngayon mga kababayan, ano ho? Eto, may maganda pong pangyayari. May inggit na naman dito si Bangag mga kababayan. Sabi dito, Davao City's PH 10 billion waste energy project is soon to be a reality. Davao City's WTE project is widely billed as the country's first LGU-led Japanese-assisted waste-to-energy WTE facility. Nako po mga kababayan, may inggit na naman ito si Bangag. At sasabihin na naman nito, ako ang may project dyan. Tulad ng sa Bukana, China yung may project, siya daw may project, siya yung ninakaw niya mga kababayan. Angkin-angkin na naman to mga kababayan si Bangag. Tapos, ito na naman yung People's Housing sa Davao, siya naman daw yun. Biruin mong kapal talaga ng mukha ni Marcos doon mga kababayan, nakakahiya. Ito, basahin lang po natin to. Post po ito ng architecture, no? Nakita lang po natin ito. Look, Japan's top envoy to the Philippines said modern waste to energy WTE technology can help Davao City manage its growing waste problem without harming the environment as a local officials push forward with the project amid ongoing public scrutiny. Ayan po sa Sunstar, no? Davao City plan to construct a 2.5 to 10 billion waste to energy WTE facility on a 10-hectare property in Biao Escuela, tama ba? Escuela in the Tugbok district have faced delays due to opposition from environmental groups. Nako, ito na naman ang mga environmental mga kababayan. Wala naman po silang puro na lang silang upos ng upos, no? Samantalang wala naman po silang nagawang magandang project katulad sa Dolomite. Ito mga environmentalists dati, sila rin yung nag-uupos diyan sa Dolomite. O ngayon, ano nangyari? Oh, 'di ba ang ganda? Davao City partnered with Japan International Corporation Agency, JICA. Ito na naman si JICA mga kababayan eh. Di ba naalala nyo yung tungkol yan sa flood control? May project yung JICA noon at saka yung LGU, hindi pinunduhan ni Marcos. Oh, tapos ngayon sisisihin ninyo sa pagbaha sa Davao yung si Congressman Pulong or mga Duterte to study the technical feasibility and financial viability of the project. Inggit na naman mga kababayan. At pag natapos po ito, tiyak, anya na naman si Bangag, aangkinin na naman po niya ito. Ito na mga kababayan, bakit natin nasabi na kulong po ito ng 2 years si Matibag? Panoorin po muna natin to. And we found out that about 70% of the steel bars that was used dun sa mga na-damage na buildings, specifically from Sarangani, Davao del Sur, and Jose Abad Santos, Davao Occidentals, bear the markings of DMS. Ito yung sa Davao Moiti. Grabe mga kababayan, Paano nila na siguro na yung mga bakal dyan, galing yung mga nasira doon na mga building sa Jinsan, yung nagkaroon ng bagyo, galing dito sa Davao Steel na ito. At kung magkataon man mga kababayan, ibig mo sabihin, yung mga building doon, mga bago lang nagawa. 'Di ba? Yun yung ibig mo sabihin. Naku Matibag. Eto.
Ito mga kababayan, dahil dyan, pwede kang makulong Matibag ng 2 years. To, panoorin mo to Matibag. Sabi dito, yung mga nag-raid sa Davao, i-quarantine muna ng 2 years sa isang isla, baka contaminated na sila. Ayan po ang sabi ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Bakit mga kababayan? Ito kasi yan. Yung mga nag-raid sa Davao, i-quarantine ng 2 years. Saan ika-quarantine? Sa isla daw. Ibig sabihin mga kababayan, kulong ng 2 years sa isla ito. Kung saan mang isla, hindi pa natin alam mga kababayan. Ayon ito, dito kay retired Brigadier General Orlando De Leon. Bakit? Ito ang panawagan ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos makumpirma ang pagkakaroon ng radioactive materials sa ni-raid na Davao Mighty Steel Corp sa Bunawan, Davao City. Yung mga nag-raid sa Davao, i-quarantine muna ng 2 years sa isang isla. Baka contaminated na sila, ani De Leon. Ayon sa PAOCC, nakadetect ang Philippine Nuclear Research Institute ng uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa rebars at iba't ibang bahagi ng planta. Umabot sa 174 manggagawa ang inilabas at isa sa ilalim sa health checks dahil sa posibleng exposure. Iniimbestigahan din ang planta dahil sa umano'y is substandard rebars matapos bumagsak sa Philippine standards ang 4 sa 8 samples na sinuri. We have to protect the public of the hazard and the danger this substandard in hazardous products, ani NBI Director Melvin Matibag. So ganun mga kababayan, kung atin pong pagtatagni-tagniin itong sinasabi dito, panawagan ni retired Brigadier General Orlando De Leon, kumunga itong si Matibag ay nagkaroon sila ng mga contamination, no? Dito nga sa ang tawag nito, yung radioactive, ano ba yan? Basta nagkaroon sila ng mga di ba? Nakadetect sila, ito pala sa taas eh. Saan na ba yun? Orlando De Leon pagkakaroon ng radioactive materials sa ni-raid nila. Di ba kinumpirma ni Matibag mga kababayan na nagkaroon daw sila, na check sila ng ganyan daw po ng mga radioactive materials. Kung ganon, contaminated na ito sila Matibag. Kaya dapat ipanawagan ng taong bayan na ikulong ito sa Matibag sa isla at yung mga kasama. Kasi contaminated sila mga kababayan, di ba? Wala silang gamit eh. Di ba nakita nyo naman wala silang gamit nung nag-raid sila? Tama hindi? O ngayon, eto na mga kababayan. Totoo nga ba talaga na itong mga taong ito ay contaminated? O ito, panoorin mo Matibag. Tibag ka dito sa mga taong nagrereklamo na ngayon. Ito na talaga siguro magpapakulong sa'yo. Walang pamita. Sa mga may among gibuhay sa mga pamilya among trabaho. Kung Yun daw mga kababayan, sabi ni Kuya, yun lang daw ang aming ikinabubuhay sa aming pamilya, itong trabaho namin. Ito sila yung mga trabahante na nawalan ng trabaho dahil po sa kagaguhan nitong ni Matibag mga kababayan. gid sila sa mga kung tinuod nga gi-rescue mi nila. Punta magkuan sila sa mga nga bago nila nagibuhat, unaw-naon nila mga trabahante ug asa mi nila dalaon. Sabi ni Kuya mga kababayan, kung talagang totoo ito si Matibag na ni-rescue nila kami, inisip nila kung saan kami nila dadalhin. Kalenta niya, wala na sweldo. Bigla-biglaan lang daw sila nag-raid tapos wala na kaming sweldo, natanggal na kami. Sa mga pamilya, kanya-kanya ng diskarte na lang makaon. Ano nang ipapakain namin sa pamilya? Kanya-kanya na kaming diskarte. Wala kaming maipakain sa pamilya namin. Sa kapayang panahon ka rin, mayroon sila na nagka-applyan, lagi ka-applyan, pero ang pang-apply na, dawaton ba mi dayon? Nga, usa ka mga apply, kinahanglan kag kwarta pang requirements. Hindi naman kami kaagad-agad matatanggap kung mag-apply kami. At saka bago kami mag-apply, kailangan namin ng pera. Pang requirements, wala kaming pera. Kwarta pag requirement, wa man mislindo na dawat. So nani proper coordination na itabo sir sa ilahang pagpa-close ani? Wala gid sir, diretso rate lang. Diretso sir, kami tanan ibang tiunan mi. Mura gani o kanang nag-grade sila o kanang mga kriminal gani na trabahante man ang tami. Dire-diretso, biglaan lang daw itong pag-raid sa kanila. Pinagtututukan daw sila ng baril para daw silang kriminal
na samantalang mga worker lang sila. Kani kriminal, wag Ay- ni armas. Kaya ang Wala gipagawas sila nila armas. sa balita nga gisave daw mo. Oo, gisip yun. Girisky daw mo. Ang gisip. Okay, gisip na. Gisip nga, kitanggalan ang trabaho. Oo. Mayroon daw kaya sabi daw sa balita, 'di ba? Na isinave daw sila. Ano mayroon daw kami mayroon ba daw tinanggalan Sinave tinanggalan kami sa trabaho. Girisky, di ba? Isa pa, moingon sila nga girisyo. Wala man may kikidnap sa kumpanya. Oo lagi. Wala kang may kipay-stay niya. Trabaho man eh. Wala man nagistihin. Wala man nagikulong dia. Sa inyo sa Hindi naman daw talaga sila kinulong diyan. Bakit sila i-rescue? Nagtatrabaho lang naman sila. karon say idea ninyo nga main reason nganong gi-raid mo. Ang number one lang ay ginakuan sir, ang sa karon radioactive. Ang number one nila ginakuan sa company kasi kuan daw sila sa dos chemical sa kumpanya. Na Karon substandard daw ang among mga bakal kay kadto daw nahugso nga building sa Tabato is pakitaan daw ang gigamit ng materialis is gikan diri ang kalitan. Amo lang pan sir, sa ila na mismo naggikan nga radioactive man ka ng among kwan dia. Possible man ka nga taas ang radiation dia pero nganong ang mga tao ang hit sa management ang uban Chinese diha man nila giditin. Okay, tama nyo mga kababayan, it makes sense po ang sinasabi ni Sir dito ha. Sabi ni Sir, mayroon pala itong radioactive. Kaya kami ni raid, no? Dahil daw ang mga substandard daw yung ibang mga gamit, puro mga bakal, ito daw yung nakita nila. 'Di ba yung pinanood nga natin kay Matibag, sinabi niya 'yon, 'di ba? Na nakitaan daw na galing dito sa Mighty, ito sa pinagtatrabaho nila na mga substandards. Aside from that, radioactive daw. Bakit yung ibang mga empleyado, yun din daw dinitin? Di ba mga kababayan, it makes sense lang itong sinasabi ni Sir. Ikaw talaga matibag eh. Tibag na talaga utak mo, ano? Isipin mo, nirescue nyo ka mo, bakit yun dun pa rin nilagay? Kung alam ninyo pala na delikado at hazardous at may radioactive. Di ba mga kababayan, isang kagaguhan lang talaga itong ginawa dito sa mga sa mga empleyado, kawawa naman. Isa pa, kung humingon sila nga ang kwan na radioactive dia ngano ang nag-examine naka-polo shirt naman. Wala may proper PPE. Wala ibang Kita nyo? Ang galing ni Sir, oh. Tinabi nila, isa pa, radioactive daw yung lugar na yan. Bakit yung mga nag-raid, hindi naman daw nakatamang PPE, yung tamang suot. Naka-polo shirt lang. Di ba kukontaminado na sila? Kaya tama yung panawagan ni General De Leon na ikulong itong si Matibag sa isla. I-quarantine. Dahil nga po kontaminado. Isa pa, detektor, gamit sila detektor. O kung saan panangitan ang detektor, labi di uban aparato nga dili biagin na siya mo pandiretso, di ba? Wala ta kaingon kung nakalibrate man na ilang pandiya. Ang isa pa sa mga muingo man sila dahil nga nga wala man sila nagkandang og laboratory testing sa mga materialis nga nadia sa sulod. Kung maingon silang radioactive sa mga dre, narating dugay diri nga trabante. O may nangausa sa mga. Kita nyo mga kababayan, ang tatagal na daw nilang trebahante dyan, wala naman nangyari sa kanila. At kung sinasabi nilang radioactive, bakit wala silang ginawang pagsusuri sa laboratory? Galing. Ang ilahan yung diretso, dugay na rin nga company sir, nga ikauban na mo dre. 8 years, 9 years, 100 ka ron sir. Kami, 10 years. 10 years. 10 years na sir. Oo. Wala may nakuan sa mo sir. Lambok may ko. Ang wala sa invay, mag-grade. O saan na lang may mga trabahante nga, nakulban na may kaldero. Waman sila gingon nga on, naread mo karon tabangan mo sa gobyerno, waman sila gipagawas nga statement ngayon na. Okay. Ultima City wala man. Nagingon mga trabahante nga wala nagtrabaho, namoy madawat gikan sa gobyerno. Wala tayong magagawa dan sir sa Davao City. Hindi mo po pwedeng sabihin na walang nagawa ang Davao City. Kasi hindi po nila ginawa yan eh. Tandaan nyo po si Matibag mismo nagpunta dyan, no? Kaya mahirap na masisi dito yung pamunuan ni Mayor Baste. Kasi nga, alam nyo naman natin, di ba, na ang ginagawa po sa mga Duterte ay masyado pong pang-aapi nitong Marcos administration. Hindi na nga po binibigyan po ng pondo yung Davao na yan. Sariling sikap na po yan, no? Inaapi pa nitong Marcos, pinakulong pa, kinakidnap pa yung tatay nila, pinapa-impeach pa si BP Inday. Kaya sir, sabagay baka medyo na ano lang si sir sa pagkano, no? Hindi naman siguro niya intensyon na para bagang i-mention na yung walang binigay yung Davao City. Well, ano lang yun mga kababayan, para baga siguro ang iniisip niya, ano lang ito yung parang national. Pero sir, diretsahan po yan, sa national po yan kasi national po mismo NBI nga National Bureau of Investigation. Mismo nga si Matibag nagpunta dyan
Ibig sabihin, wala pong alam dito ang local government. Kaya kawawa rin po sila. Suporta sa mga trabahante. Wala man. O na ikaw, among ginapagdor, kaya matungog po na tanga mo sa mga empleyado. Eh, ang ipagawa sa social media, ang panla sa kumpanya, ang pagpandaon sa kumpanya, ngay nga na, wa sila naglantaw sa mga, dagan kami trabahante. Ang gireport ito, 174 na, kung butong nun, 300 kapin. Nakaroon, asa may upan, maingon sila, dagan mong duli. May mag-atiman ng diretso sa duli. Na naman ay ginakuan ng proseso ang duli, di ba? Tinod. Tama ka dyan, sir. Yung sinasabi niya, ang mga pinapalabas daw ng social media ay ganito ganon, side lang daw po nila, no? Kaya nga po, sir, kami dito sa social media, lalo na kami mga DDS, ipapakalat po namin ito na ito po yung hinaing ninyo. At masyado po kayong inapi dyan nitong si Matibag. In fairness po sa Davao City Government, lalo na kay Mayor Baste, bagamat, halimbawa, hindi ako Duterte supporters, wala po silang alam dyan. Kasi nga, kita nyo matatagal na kayo dyan. Wala naman pong raid na galing mismo sa syudad Galing po talaga yan kay Marcos. Dahil nga po, ang Davao ngayon ay pilit po talagang sinisira nitong bangag Marcos na ito, mga kababayan. So ikalat po natin, pakishare nyo po itong video na ito. Tulungan nyo po ako, mga kababayan, para matulungan po natin sila, sir. At ang problema nila ngayon ay kawawa talagang kanilang pamilya kasi nga wala po silang trabaho. Magugutom sila natin dito. Siyempre, aning karon. Wala may mga trabaho. Napay may mga estudyante. May mga lak. Magkuha pang mo, pangwarta. Wala naman yun. Board pa ginang uban sir. Board pang uban. Gawa sa inyo ha. Gawa sa inyo ha na apektado kamo ng mga trabahante diya sa Mighty Steel. Kami pod ang mga sir. Kanang negosyante. Apil pod mi na apektado kay di naman may ka-deliver. Oo. So mo nay amo ang gianhi pod dire para mo simpatiya pod sa inyo no. Kay kami pod bisan og dili may trabahante diha sama ninyo isa pod mi sa napituhan kay di Yes, man sir. pod mi makadeliver diha sa kumpanya. Ang daming No? permission itong ginawa ni Matibag. So dako pod ang dili kay kamera pod. Daghan pod mga dependent pod sa mo ang napiktuhan. Kumikan aning ilahang gibuhat, ilahang pag-read diha sa Kapag ay Mighty ingon Steel. sir, ingon ko to isa ka wanda sir nga ang media di nila pasudlon na nag-meeting dito. I-hold sila media nga mo pa na. Anong i-hold nila ang media sir? Kung saan man, dili nila taga-agwi ang kumpanya nga dungog ang mga mulok sa trabahante. Oo. Karon sir nga nagtapok media, nagawilga media, dahil moabot media, naog din sila. Sa may kwan nga, gusto na pagman sa mga halos, dili, murag may gimuon, di may kanang amang gani. Sa mga lang sir, number 1 sa mga sir, sa NBI, o kuan man sir nga nag-violate yun ang among company. Dapat sir, una-una pununta nila sir nga kung nag-care yun sila sa mga, kung tinuod nga gi-rescue mi nila, punta, magkuan sila sa mga nga bago nila nagibuhat, una-unaon nila mga trabahante ug asa mi nila dalaon kung sa ihatag sa mga benepisyo. Kay kung sa tinuod na sir, mutuman man ang kumpanya, mutuman man ang mga trabahante. Ang amo lang, pero ang amo lang natebo mo karon, pabor lang tanan sa ilaha ang pangitabo. Karon dagang mga trabahante, mulo na mo number 1 among pasildo hantod karon wa pagyud. Asa may pimagawa ang mga pag-financial na mo. Walang palita. Sa mora may among gibuhi sa mga pamilya among trabaho. Sir, sa pangalan nimo sir? Dante Columba sir. Trabahante ka dire sa Oo, trabante sir. sa imong kwan sir. Amo lang sir, inaot ni na ay mo pa sa mga na sa tuang panggobyerno ba na tabangan mi nila kay gikulban man mi nila diretso trabaho gud. Galing man dili may kabalik dia, taga-amin mo pamagi na nami ka pangitaan na mo kay mingon sila na daga-applyan ko. Ang pagpang-apply ni Sunman. So tanawan ninyo na sila gipaskil diri nga work stop order or stoppage order gikan sa dole. So ano kanya kay Pero issue itong ginagawa ni Matibag na hindi naman nakakatulong sa mga tao. Pero issue pa. Alam mo Matibag, wala kang ginawa sir, partida, isa mag-resign ka ka na na. business owner na apektado. So sa may masulti nimo sa nakitabo? Actually na ako karon dire aron mo simpatiya sa mga worker dire no. Na sila dire nag tapok sila dire na mga worker sobra 300 sila ka buok dire na naa kay gusto nila na
mahibaw-an pod ang tingog sa kumpanya. So kami nga mga negosyante pod naapektuhan sad mi sa amo ang negosyo gumikan kay naay ang kumpanya sirado, di nami maka-deliver. Muna kami nang hangyo sa mga kinaukulan no, so labi na sa NBI na kung doon na sila yung mga nakita nga dili maayo diri sa kumpanya, dapat iagi og proseso lang gyud unta para dili maapektuhan kining mga trabahante nga niya diri karon. Kung doon na may nahimong labag sa kumpanya, dapat dito ra sa kumpanya iagi, dili apilon ang mga trabahante, labi na pod sa amuan ang mga negosyante. Grabe, sakit sa kong duga no, na makita nga niya karon sila diri, nagpadayag pod sa ilahang mga hinaing gani na ako'y nadunggan sa ilahang nga wala na sila'y malungag, ilahang mga anak wala na halos makaon, gumikan lagi kay wala pa sila na sweldo sulod sa 2 ka semana na. Sa amo apod, sa isip negosyante, dili lang kay ako lang pod. Negosyante sa tibok Davao nga ingon ani sa amo ang negosyo, klase sa negosyo, dako pod kayong epekto sa moa. Kay bisan sa Cagayan, sa Davao City wala naman may madeliveran. So unsaon man amo ang negosyo, manang karon among hangyo unta sa ato ang panggamhanan karon. Nga unta dili apil-apilon katong mga yanong negosyante o katong mga yanong mamumuo. Og naa sila yung mga nahimong mali, sila lang iproseso nila, ayaw iapil ang mga sama namo og sama sa mga tao nga niya karon diri. Walang palita. Sa mora may among gibuhi sa mga pamilya among trabaho. Ito pong nangyari sa kanila. Ito pong yung itang nagsasalita kanina, yung mama, isa rin po pala siya sa negosyante na konektado din dito sa Mighty Steel na pinasara ni Matibag. Na ito pong mga kababayan ay sila daw po yung mga nagde-deliver diyan ng bakal siguro, no? Ako huhula ko lang, baka isa sila sa mga junk shop na namimili ng mga scrap ng mga bakal tapos dinideliver diyan. Nakikita po natin sa Metro Manila, ang dami niya, 'di ba, mga junk shop. Tapos may mga bakal na mga scrap. Siyempre dinideliver yan diyan sa mga pagawaan ng mga bakal. At ito nga siguro isa itong Mighty Steel na ito na pagawaan ng mga bakal, ano ho? Aside from pa doon sa mga raw materials na ginagamit siguro ng Mighty, baka bumibili rin sila dito sa mga negosyanteng ito. Hindi ko alam kung anong sabi. Pero ang punto dito mga kababayan ganito, puro parehas po silang hinahing, puro parehas pa nga rin na sinasabi, bakit daw sila dinadamay dito? Kung sakasakaling mayroon ng punggulo ang nasyonal at pang-iipit ninyo dito sa mga politiko, bakit dinadamay po ninyo mga ordinaryong mamamayan? Katulad po nila, Matibag, mahiya ka naman, maawa ka naman sa mga tao na dinadamay ninyo. May pamilya ka rin, Matibag. Dapat lang talaga sa'yo makulong at matapon doon sa 300 mahigit itong pamilya na mga empleyado na walang makakain. Paano naman ang kanilang pamumuhay? Grabe ka naman, Matibag, wala kang puso. Yan po mga kababayan ang nakakatakot po dito pag mayroon po tayong ganitong klaseng leader, Pag may ganito po tayong leader. Ito pa po, may iba pang balita tungkol dyan sa kanila. Yes, mga kasama nata dinhi gawas sa steel company nga giingong gi-raid natong August 13, 2026 sa NBI ug sa PAOK. Atong naabtan mga kasama kining mga pipila ka mga empleyado lakip na sab security employees sa maong steel company nga nag-duty pa gyud luyo sa maong mga panghitabo ug aron masaysayan ta mga kasama kung unsa ang mga detalye ug mga panghitabo natong tungura ato apong mahinabi karon ang pipila ka mga empleyado nila. Makauban ko nato karon si Ma'am unsay pangalan nato, Ma'am? Cabrera. Si Ma'am Cabrera. Ma'am LG, kumusta man Ma'am natong higayon na Ma'am? Unsa man gyud ang mga panghitabo ato? Actually, ma'am, pag kuan around 10 AM siguro to, nag-start na receiving dito sa scrap gate 2. Di natingala lang na iniabot nga mga van sakyanan din pag naog nila. Actually, pag naog nila nakatutok dahil mga baril sa mua. Kauban ako akong kauban si SG Sambong. Kay siya isa po siya sa gitutukan sa mga baril dayon dito kay ang rason lagi daw nila raid na. So explain mo sa ilang gingon sa mga uban. Sige, si sir. Yan mga kababayan. So, nagulat na lang daw po sila. Nag-umpisa na po sila pag-receive ng mga scrap. Tama nga po ang hinala, Mga scrap nga galing sa mga junk shop, yung iba sa mga negosyo.
na tinatanggap nitong mga mighty steel na ito. Na ibig sabihin mga kababayan, hindi lang po ang empleyado o ang kumpanya nitong ni Red Di Matibag ang apektado dito, kundi pati po yung empleyado ng mga nagde-deliver, yung mga supplier, yung mga junk shop, yung mga scrap galing na mga negosyante. Ito ngayon ang mga apektado dito sa ginawang kalukuhan ni Matibag, mga kababayan. Na kung tutuusin, radioactive pala yun at mayroon palang masamang epekto sa tao, bakit naman daw, ayon dun sa isa kanina, bakit dun din nila linagay ang mga tao, dinitain? Di ba dapat ninyo ngayon, ilagay ninyo sa safety na lugar or ilayo na ninyo at ikaw rin Matibag, dahil kontaminado ka na dahil hindi kayo gumamit ng tamang PPE, dapat magpakulong ka rin sa isla ayon kay Gobernador General De Leon. Tama ba yun mga kababayan? O dapat ganun ano? So may mga baril, pumasok dyan at bigla na lang po silang pinatigil at yun na nga mga kababayan, raid na daw at yun nga ang reason ni Matibag. Kung kaya't ang mga, siguro, libo-libo po siguro na itong mga empleyado mga kababayan. Ay naku, kawawang mga kababayan natin sa ginagawa nitong Marcos administration mga kababayan. Ay naku talaga Matibag, wala ka nang ginawang matino, di ka na nakakatulong sa bayan. Nagpapasakit ka pa, pahirap ka pa sa mga kababayan natin. Ito, lipat tayo sa isang issue, kay Garin naman tayo mga kababayan. Panoorin muna natin ito sinasabi ni Garin. Mas nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito na parang hirap na hirap yung mga tao at lumalangoy. Yung iba are pictures from years ago. Ang iba naman ay hindi naman sa Pilipinas. Totoo na merong mga pagbaha no, sa ilang mga lugar. Kasama na yung distrito ko, dito sa may Northern Luzon, kasama rin yan. Central Luzon, kasama rin yan. Dahil nga na umaapaw yung tubig galing sa mga ilog at sa dagat papunta sa lupa. And that is not only in the Philippines, buong mundo yan. Ang mas nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito. Fake news daw mga kababayan ha. Sige nga, kung fake news yan Garin, ito mga kababayan, ang pinagsasabi dito ni Garin na fake news, ito, pakikita ko lang sa iyo ha mga kababayan. Fake news daw sinasabi ni Garin. Ito ba ang fake news kay Garin, mga kababayan? Ito pala yung mayroong isang rito, planta ng bakal sarado, iba na pala yung MBI ngayon. Pati pagsusuri ng bakal sa building, trabaho na niya. Yan nga mga kababayan, ang si Matibag ngayon. Trabaho niya na pati pagsusuri ng bakal, ha? Sa talagang kalukuhan eh. Gumagalaw na po iba't ibang grupo, laban tayo, mabuhay. Uy, mayroong dito mga kababayan, sandali. Ano muna natin yan. Reserve muna natin yan. Ito, tapakita ko sa inyo mga kababayan, ito si Garin. Ayan, mga kababayan, kay Garin. Garin, ano na? Sabi dito mga kababayan, flood control project sa Iloilo, gumuho. Tingnan, bumigay ang bahagi ng flood mitigation structure sa barangay Nampanan, Sur, Tigbawan sa Iloilo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 139.7 milyon nitong madaling araw ng Martes, Agosto 11, kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nadamay sa pagguho ang bahagi ng katabing bahay ayon sa residente at may-ari ng bahay kung saan nakitaan nila ng mga bitak sa flooring at ang lugar bago tuluyang bumigay ang structure. Yan, nangako ang mga otoridad na tutulong sa pagpapagawa sa nasirang bahay. 80,000 lang daw mga kababayan. Ayan. Ayan mga kababayan. Yung lugar po ito ni Garin ha. Ito po yung mga flood control ni Garin mga kababayan. Diba? Yan po kay Garin mga kababayan. Yabang-yabang mo Garin. Samantalang yung lugar mo pala ay sa palang kalukuhan pala. Ito mga kababayan. Pero kung flood control lang inahanap mo dyan, Oo. meron tayong nakita sa Tigbawan. Sa may Tigbawan? Tigbawan. Sa Iloilo kasi may Tigbawan. Iloilo. Ay, Iloilo ba? Oo, nakita natin. Oo. Oo. Ang ganda nung ng flood control doon pala. Ganon. Oo, ang swerte ng mga Ayan ang nangyari, Tigbawan. Ba? Parang kulang pa sa tubig. Gumuho daw ang flood mitigation structure sa barangay Napnapan, Sur, Tigbawan, Iloilo. Iloilo nga, Dahil sa sunod-sunod na ulan. Pero bumaba na, humupa na. At saka ginaayos na no? Yun na nga, Oo.
Pero malaki yan. May nakita doon silang bitak sa flooring. Itong klase ng flood control na ito, billion ito. Billion yan. Hindi ito million lang. Pero, ayan, ito yata yung nabitak eh. Ganon. Pero alam mo kasi naman, ang current ng tubig kahit na ganyan, pero pagka mataki ng tubig, ang halaga pala niyang flood control na yan, 139.7 million. sabi ko sa iyo. Sige, ito lang yung banda dito. Portion lang Portion siguro lang yan. Oo. June 3, 2025 daw po sinimulan ng project. Yan. Dapat matatapos Pebrero nitong taon. Ba? Kaninong distrito Pero kayo ito? actual natapos ngayon lang Mayo. Ayan mga kababayan, kaninong distrito daw yan? Ang Tigbawan, Iloilo ay nasa 1st Congressional District ng Iloilo. Kasama rin sa 1st District ang Gimbal, Igbaras, Miagao, Uton, Tanwaken at Tubungan. At tama, si Janet Garin ang congresswoman dito. At ilang buwan matapos makumpleto, ayun nga, nagkabitak-bitak yung portion na yun. Ba, matibay ang pagkakagawa. Pero baka nga yung Kailan lang daw? tapos ngayon lang Mayo. At Pebrero nitong taon. Nitong taon lang. Kaninong distrito Pero kayo ito? actual natapos ngayon lang Mayo. At ilang buwan matapos makumpleto, ayun nga, nagkabitak-bitak yung portion na yun. Kay Garin to. Ba, matibay ang pagkakagawa. Yari ka Garin. Pero baka nga yung Anong distrito ba yan? Kasi ang mga representante namin dyan, Janet Garin. Lawrence Defensor. First Sino pa district. ba? 4 na distrito yung probinsya ng ng Iloilo, 4 o 6. Tigbawan, First ano? district. Tigbawan, Iloilo. Ayan. First district po. Hindi pa Garin imbestigahan din ito. Saan? Hindi naman. Iimbestigahan ni yan? Senador Ping. Senador Ping. Bakit kagagawa? Kailan lang nagawa? Ano lang, Mayo. Mayo lang nagawa. Ganito na nangyari. Ang congresswoman pala dyan, Janet Garin. Kita mo. Ayan na. Inday Janet, mayong hapon. Nogid nga. Anugid nga. Amo na ang project mo, tanawa. Pero maganda yung yung dito. Yun lang. Congresswoman Janet, ayaw gid sa pagtinikal da, ya. Baw nga pagtikal-tikal ka dira. Ang imo nga flood control kay waay pa man sa katuig. Hambal ka nga hambal nga piknyos nga piknyos. Baw gid linti ang imong flood control kay waay pa man gid sa katuig. Parehas lang gid ini sa asphalt. Unong pa lang kabulan gid. Na baka dito sa bandang natibag ay hindi maayos ang pagkakagawa. Sabi nga, wala naman perfecto talaga no? Ay paimbestigahan si Senador Ping Lacson yan. Imbestigahan yan. Kasi Mayo lang nasira agad. Tsaka butas nga ng EDSA, imbestigahan yan pa kaya. Flood control yan eh. Yan. Para magkaalaman na. Diba? Kung yung pondo pa talaga, magkano? 110 million? 100 plus, oo. No, ay nagamit pa talaga sa pagpapatibay na lang ito. Ang taga mga slope, ano? Yan. Kasi si Kong Janet, Wala, galit sa corruption niya. galit yun. Mga Ilonggo, ganun talaga. Hindi pwede yan sa kanya. Ilonggo Galit kadili. din yan kay Miao Miao. Diba? Yan. Sana, maglabas sila ng statement o kung sa bagay na yan. Inday Janet, mayong Ayan, Inday Janet, mayong hapon gid sa imo dira, ha? Abaw nga linti. Gid nga ang flood control imong sabi nga si si Eloy Bogres nga biletsang Eloy. Ayon yung kay Eloy Bugres kasi si Eloy Bugres parehas sila mga Ilongga. Bletsang yang Eloy. Bletsing. Inday Janet. Ano na ine? Ba talaga to si Inday Janet. Ito pa mga kababayan. Ito ba ang sinasabi mo Inday Janet? Na fake news? Diyos 5 yan nagbalita Inday Janet ha. Alumpit Bulacan. Hanggang dibdib ang baha Inday Janet. Ayan yung kalsada, bangka nang dumadaan, hindi na tricycle, hindi na sasakyan, bangka na talaga, literal, buksay, tagwan.
Ayan ha. Kapal-kapal ng mukha mo. Sasabihin mo, fake news. News 5 na nga yan mga nagbabalita, oh. Oh. Hanggang dibdib na yan, oh. Ang lakas-lakas nyo mag-singil ng ng accountability. Kayo pala dyan. Wala pang isang taon yung project mo dyan sa inyo. Wasak na yung flood control mong kayabang-yabang mo. Samantalang yung sa Davao, 36 years na. Hindi pa nasisira. Nasira lang nang pinuntahan ni ni Dizon. Pinasira talaga. Di ba gaano kagago talaga itong administrasyong Marcos ngayon mga kababayan ano? Biruin mo yung hindi sira, sinira para daw ayusin. Hindi kagaguhan talaga. Ngayon lang talaga tayo nakakita ng ganitong ewan ko. Sa totoo lang, dati naiinis na ako sa gobyerno eh. Wala akong pakialam dati. Nung until such time na dumating si Duterte, doon lang ako na, may gobyerno pala tayo. Parang ganun ako noon eh. Pag nakakakita ko naman nag-rally, wala naman yan. Puro lang kayo, sa inyong, sa pamamahay ninyo. Ay, tawag nito? Hanggang saan po tubig sa inyo? Oh, hanggang leeg, oh. Namamangka si tatay. Ayan, oh. Oh, hanggang dibdib, oh. Oh, ayan, oh. Oh, sa loob ng bahay hanggang dibdib, oh. Eh, grabe. Oh, nasa loob na ng bahay, oh, hanggang dibdib. Tapos sasabihin ni Inday Garrett. Oh. Sasabihin niya, ano lang? Fake news. Kapal talaga ng... Kapal din ng nito ni Inday Garrett, ano? Hanggang saan po tubig sa Hanggang saan Di ba mga kababayan? Yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Ha? Ganyan pong nangyayari sa ating bansa ngayon, ano? Itong ating mga leader, ang lakas-lakas ng manira kay sa mga Duterte, kay BP Sara, maghanap ng accountability, yung pala, sa kanila rin para mismo. Matindi ang dapat hanapin ng taong bayan. Wala nang ang ginagawang matino, mga kababayan. Ha? Wala nang ang ginagawang matino, perwisyo pa itong ginagawa nitong Marcos administration, kasama itong kanyang mga alipores. Yan, si Matibag, mga kababayan. Ito si Garin. Kapal na mukha nito. Pinatanggal pa nito isa pa ito sa nagpatanggal kay Kiko Miao Barasaga eh. Na nagbubulgar lang naman. Mantakin mo yan, no? Oh. Tapang Bayan, daycare center. Ayun na, oh. Nandun na sa second floor yung tubig. Oh. Ito pa mga kababayan, sa Iloilo rin to. Mayroon pa ako nakita rin itong video. Panoorin nyo. You don't have brain. Just fuck away. Hey, you are not. Do you know Filipino? Do you know Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you in the court of the jury. Tell him nicely. No. You're so mad. Tell her nicely. Jan. Don't say fuck to us. You're foreigner. Sakit ang... I'm so mad. You don't have brain. Just fuck away. Hey, you are not. Do you know Filipino? Do you know Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do. Ito mga kababayan, ang pangyayari dito, ito po yun. Basahin ko sa inyo ha. Sabi po itong foreigner na ito. Foreigner daw po ito. Sabi niya, if you don't have a brain, ito mga kababayan, ang unang sinabi ha, just fuck, go away. Oh, pakinggan niyo po itong una niya sinabi ha. Pakinggan niyo po. If you don't have a brain, sabi niya ito ha, just fuck, go away. If you don't have a brain. Pag wala daw kayo mga utak, magsilayas kayo. I'm so mad. You don't have brain. Just fuck away. Hey, you are not. Yan mga kababayan ha. If you don't have a brain, just fuck, go away. Ito po mga kababayan, ito pong tagpong ito ay saan? Ay syempre, dyan din kay Garin mga kababayan. Ha? Sa Uton, Iloilo ito nangyari. Ano ba ang kwento dito? At tingnan nyo po mga kababayan, itong Uton, part ito ng 1st District ni Garin mga kababayan. Kasama ng Tigbawan kanina. Ano ba ang nangyari dito? Sabi dito, in UGP Iloilo condemn Daniel Estefan, Robert Sin pala, yung pangalan nito, Robert Sin, alleged insult
exploitation, and threats against journalists. So, mga journalists po ito sila who tried to interview him about the planned 50 megawatt hyperscale AI data center in Uton, Iloilo. Naku po, mayroon na pala doon 50 megawatt hyperscale AI data center in Uton, Iloilo. May plano na palang ganon. Teka, di ba yung Paxilica, isa rin pong AI yon at matindi rin po ang kakailanganin tubig doon? Aba dito sa Iloilo, sa Uton, sa probinsya ni Garin, sa distrito ni Garin, mga kababayan, ito palang mamang ito. Dito konektado. The incident is said to have occurred after Robertson walked out of a public consultation about the project on Friday, August 14. Aba, nag-walk out pala ito mga kababayan sa public consultation. Siguro hindi nito masagot yung katanungan ng mga taong bayan kung bakit kailangan maglagay ng 50 megawatt hyperscale AI data center sa Iloilo. Sa Uton ha. INUGP Iloilo has urged media to have the right to inquire, especially on projects that could possible have a major impact on communities. Legitimate questions should be answered with respect and response, not by publicity or threatening. Yan mga kababayan. So ibig sabihin, nagkaroon pala ito na tinatawag na the accident is said to have occurred after Robertson walked out in a public consultation about the project on Friday, August 14. So mayroon pala mga kababayang plano itong si Robertson about dito po sa 50 megawatt hyperscale AI data center in Uton, Iloilo. At the incident is said to have occurred Robertson walk out public consultation. So nag-walk out pala ito mga kababayan ang tinatanong na po ito ng mga media at ng taong bayan. So malamang ang pinag-uusapan dito, baka tinatanong na kung gaano karaming tubig ang mawawala sa probinsya o sa bayan ng Uton, Iloilo na distrito ni Garin, mga kababayan. Yun pala yan, ano ho? Hindi pa natin kung ano pa ang buong kwento dito, pero ayon po dito sa post nitong Ato ni Bay, yun po yan. Mayroon palang plano dyan na 50 megawatt hyperscale AI data center in Uton, Iloilo. Na-curious lang ako mga kababayan. Gaano ba rin kalaki yung ginagawang Paxilica dyan na magiging AI rin yan, malaking AI technology din sa ating bansa. At anong kinaugnayan nito dito sa 50 megawatt sa Uton, Iloilo? Naku mga kababayan, mukhang tumutodo na itong mga magnanakaw, itong mga taong ito na nasa gobyerno natin, mukhang tinutudo na nila ang paghahanap ng pagkakakitaan, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Kasi nga, 'di ba? Parang ito last na nila ito ngayon eh. Last na nila ito ngayon kasi 27 mga kababayan, election season na, bawal na pong magnakaw-nakaw doon. Bawal na po sila mangulimbat-kulimbat doon mga kababayan eh. Ha? Bawal na po doon mga kababayan sa 2027. So, kailangan nila nito ngayong gawin. 'Di ba? O, Garin, fake news pa ba yan? Yung lugar mo na yan? O, paliwanag mo yung Garin kung gaano ka-fake news yan. Yung baha mo na yan, yung kailan lang pala ito natapos at wala pa yatang 3 buwan, giba na. Garin, 100 million mahigit ito. Garin, mas malaki pa ito sa hinahabol nyo kay BP Inday Sara na 125 million confidential fund na hindi nga pala 125 kundi 73 million na lang. At yung sa 73 million na yan, wala pong nikusing na ninakaw si BP Inday Sara. Nakita po sa pagdinig sa hearing na abonado pa po si BP Inday Sara. Ano ho? Mismo po yung abogado ng prosecutors ang nagsabi na may discrepancy. Mas malaki yung ginastos ni BP Sara kaysa doon sa naka-allocate sa kanya. May butal daw eh. May butal na around kulang-kulang 750,000 something, ganun yata mga kababayan eh. So nag-abono pa si BP Inday. Diba? Walang ninakaw na sinasabi nilang 73 million, binigay, gamot nga eh. Pagkain nga, binigay sa mga mahihirap eh.
Pero habol ng habol kayo, ang tindig, pinatatanggal ninyo. Samantalang kayo, ayan no, wala pang 1 taon, 6 na buwan, 3 buwan pa lang, di ba na kaagad ang 100 million mong mahigit, Garen? Di ba nakakahiya mga kababayan? Di ba sila tinutubuan dito ng hiya? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Ito bang ating mga nasa gobyerno, mayroon pa bang hiya? Tinutubuan pa ba kaya ng hiya? O talagang napakawawalang hiya na talaga mga kababayan? Ha? Napakawawalang hiya na ba talaga? O ano ba talaga, sa tingin niyo mga kababayan, ano ang inyong naiisip dito sa ating nasa gobyerno ngayon? Ito. Ito kaya yon mga kababayan? Mayroon akong papakita. Ay, asan na ba yon? Meron akong na nga lang ang ano natin para maging ano naman tayo, good news naman tayo. Yan po yung KOJC mga kababayan ha. Yan lang natin sa bandang dulo nitong video. Kita-kits tayo dyan sa opening. Grand opening na po ito sa September 1. Ito po yung isa sa pinaglalarayan nila Kukak yata mga kababayan. Ni Palaka. Gustong gusto nila itong makuha mga kababayan. Yan po yung nakita ko po itong ganito pa lang. Siguro nandito na kami noon nang makita ko. Baka ito na. Or ito na. Ay hindi, baka ito na. Ay hindi, ito na pala, ito na kasi mayroon na yan, may bubong na yan eh. Ito na pero yung loob, hindi pa ganun kakumpleto noon. Nang pumunta kami dyan. Kasama si Pastor, itinuro kami dyan. Grabe mga kababayan. Napakaganda po itong KOJC compound. Kaya kita-kits po dyan ha. Kita tayo dyan sa Davao. Araw ng September 1. Mga kababayan, kung ano po nyo masasabi, aantayin ko po ang inyong komentaryo dyan sa comment section sa baba. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye po.